Hi mga bata, good morning again. Sunday na naman po uli. Sabi ko sa inyo na katulad ng dati, magkikita tayo uli nga sa susunod na linggo. At eto na po ngayon, linggo na kung saan isa sa pinakamahalaga, importanteng araw. Di po ba? Ngayon, marahil alam ninyo kung bakit. Dahil araw ngayon ng mga tatay. Kaya kung sino man sa inyo, sa pamilya ninyo, nakatabi ang inyong tatay, tingnan nyo po siya. Yan, tingnan nyo po siya. Tapos itouch nyo po siya. Yan. Thank you mga bata sa inyong pagsunod. At thank you din po mga nanay dahil patuloy ang inyong kooperasyon upang i-guide ang ating mga anak kahit na ito ay digital, no, gathering natin sa J12. At ito po, nais ko pong sabihin sa inyo ang mga kailangan natin bago ako magtuloy-tuloy sa aking mga kwento. Kasi kakailanganin natin ito pagkatapos kong sabihin ang isa sa pinakamahalagang sinasabi ng banal na kasulatan ng Bible. Kaya handa nyo po, no, siguro with the help of your mama or your papa, maghahanda po kayo ng mga gamit na katulad po ng puncher. Okay? Kung wala po kayong puncher, meron po tayong pencil na matulis. Okay? Meron din po tayong dapat ihanda kung kayo may color lamang, ay pwede rin po itong parang maliliit na pentel na colorful. Pagkatapos po, meron po kayong 6 na tawag dito, paper clip, kailangan po. Kaya mamaya, ihahanda niyo po to. At pagkatapos noon, ay kahit anong tali, meron kayo. Mahalaga kasi nahahanap nyo na to. Kasi pag ginawa natin to, nakareding lahat sa table natin. Kahit hindi sobrang ganda, basta mahalaga, meron tayong parang tali, o kaya may ribbon na na-spear. Alam niyo po ba yung ribbon na to? Nakukuha lang ko po to sa mga, pag may gift na binigay sa akin, tinatabi ko ang mga ribbon. Yung mga ribbon ng mga cakes, tinatabi ko din kasi dadating ang panahon, magagamit ko rin siyang pangtali. Di po ba maganda yon? Okay. So ngayon po, katulad ng dati na ating ginagawa sa araw na ito, hindi natin kinakalimutan yung patungkol sa Panginoon sa ating Ama na nasa langit. Yon ang ating Diyos. Pero bago ko ituloy yun, meron akong kwento sa inyo. Meron 3 bata na talagang magaling na magaling yung tatay nila. At yung 3 batang ito ay talagang hangang-hanga sa kanilang tatay. Ang sabi nila, ang tatay ko ay doktor. Kaya yung doktor ng tatay ko, kapag ka siya ay may pasyente, susulat lang yun ng gamot na gagamitin ng pasyente, may pera na siya. Sagot ng isang bata, wala yan sa tatay ko. Ang tatay ko, abogado. Kaya doon pa lamang, kausap pa lang niya yung kliyente niya, may pera na siya. At yung pangatlong bata, nagsalita rin, wala yan sa tatay ko. Ang tatay ko, pastor. Kaya pag Sunday, at dumating ang tatay niyong doktor, at dumating ang tatay mong abogado, nakikinig sila sa tatay kong pastor. Kaya pag sinabi ng tatay kong pastor, tayo-tayo, tumatayo sila. Pag sinabi ng tatay kong pastor, manalangin tayo, mananalangin sila. Pag sinabi ng tatay kong pastor, buksan natin ang ating Bible at basahin natin, binabasa nila to. Tingnan niyo po kung gaano kahalaga ang isang sa paningin ng ninyong mga bata na ang tatay pala natin ay maraming pwedeng gawin. Dahil iniregalo yan sa atin ng Panginoon. Pero bago yan, kinakailangan makita natin na napakahalaga ng regalong ito. Alam niyo po mga bata, meron din sa Biblia na sinasabi tungkol sa ating Ama. Hindi tayo makakarating sa mundong to, at maging ako nung kay bata, hindi ako makakarating sa mundong to kung wala ang tatay ko, katuwang ang nanay ko. Kayo man din mga bata, hindi rin kayo mapupunta din sa mundo kung wala si tatay nyo o kaya si nanay nyo.
Ibig sabihin, hindi pwedeng mangyari na mawala ang isa't isa. Pero dahil ngayon, araw ng mga tatay, nabibigyan natin ng pagpapahalaga na napakahalaga palang regalo ng Panginoon, ng Diyos nating Ama na nasa langit, ang ating tatay. Di po ba? So bago ako magtuloy sa kwentong to, gusto ko mag-pray tayo. Magpasalamat tayo ngayong umaga. Pwede ba mga bata na tayo ay pumikit at tumungo at iligay ang ating isip, i-concentrate natin sa Panginoon para tayo magpasalamat at turuan tayo niya. Sige, mag-pray tayo. Panginoong Yesus, salamat po sa araw na to dahil tinulungan niyo po kami magising, may lakas po kami, at ngayon, nakaupo kami ngayon, nag-aaral at nakikinig na iyong salita. Panginoong Yesus, turuan niyo po kaming upang sa aming paglaki, lagi ka natutuwa sa amin at natuturuan kami sumamba at magpuri, magpasalamat sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Yan. Alam niyo po, dito po yun, nais ko po kayong mga bata, malaman niyo po na lahat ng ating ginagawang to, nanggagaling po sa ating Biblia. Sa Bibliang binigay ng Panginoon at natawag nating salita ng Diyos. Ito po kasaysayan to, ay makikita natin kung kayo may mga Bible, lalo na po yung medyo malaki ng bata, na siya ay 8, 9, 10, 11, 12, diba? 13, ay may Bible na. Makikita po natin itong kukwento ko sa inyo sa Mateo Kapitulo 21, mga talatang 28 hanggang 31. Ito po yung kasaysayan ng isang tatay na may 2 anak. Okay, ready na po ba kayo makinig? Okay. Kasama, I believe, ang kasama nyo ngayon, nanay at tatay nyo rin, tsaka yung mga kaibigan, mga kapatid ninyo, di ba? Pero ito po ang sabi rito, yung tatay, hindi man siya doktor, hindi man siya abogado, hindi man siya pastor, o ano man yung profesyon, hindi man siya engineer, hindi man siya architect, pero alam nyo po ba, siya ay isang magsasaka. Noong panahon yun, ang kanilang hanap buhay ay pagpunta sa pagsasaka. Pero ang saka niya ay yung ubasan. Marami silang ginagawa doon sa ubasan at kailangan makalago yung ubasan at makapamunga ng ubas na magaganda. Sino na sa inyo ang nakatikim ng ubas? Taas po ang kamay. Ayan. Salamat sa pagtaas ninyo, ha. Nanay, tatay, salamat po. Pakita nyo lang po sa amin kung nakataas po sila ng kamay. I believe lahat kayo nakatikim ng ubas. Di ba ang sarap-sarap ng ubas? Kaya yung panahon yun, ang kanilang farm ay ubasan. Grabe yun. Pero, sabi nga, ang tatay, gustong turuan niya yung anak niya. Paano naman malaman ano yung at ano yung kanilang trabaho, ano yung farm na pinupuntahan niya. Ayaw niya ng tatay na hindi matuto ang kanyang 2 anak patungkol sa kanilang ikabubuhay o yung kanyang trabaho. Kasi malaki yung ubasan Hindi naman isang vine lang yun Hindi isang puno lang, marami yun. Kaya pag umani, marami din. So maaagiging maayos ang kanilang buhay. Kaya sabi ng tatay, kinausap ng tatay yung panganay. Ang sabi, anak, umaga, wala namang gagawin, maaari bang pumunta ka sa ating ubasan at tingnan mo ang mga dapat gawin doon at tulungan mo rin ako doon. Umalis yung tatay, pumunta na sa ubasan. Pero nung kinakausap ng tatay, yung bata, yung panganay na anak, marami siyang ginagawang katulad nito. Maaaring may laro siya, maaaring meron siya pinakikinggan, maaaring meron siya pinatutuan, kaya tuwa siya. Kaya
Kaya nung marinig yung sinabi ng tatay, ang sagot niya, ayoko po. Ayoko pumunta doon. May ginagawa ko eh. Ganda-ganda nga itong ginagawa ko, nilalaro ko eh. Tsaka matatalo ko pag hindi ko ito na ano. Kaya sabi niya, ayoko pumunta. At pagkatapos noon eh, hindi naman kumibo yung tatay. Kahit sinabi ng batang ayoko niya, ayaw niya at ayoko. Pero alam niyo po ba kung ano nangyari? Nag-isip yung bata. Bakit nga ba ako hindi pupunta? Kailangan malaman ko nga ito. Pero gusto ko to eh. Gusto ko tong ginagawa ko eh. Pero nag-isip uli siya. Binabaan niya yun. Siguro noon, wala pang cellphone na katulad ngayon. Katulad na yung pinaglalaroan. Pero, hindi ba wala sa isip niya na sinabi ko sa tatay ko, ayoko eh. Kasi gusto ko naman ito eh. Bagay, ako yung unang anak. Kailangan nga, malaman ko yun. Tingnan natin kung anong ginawa. Alam niyo ginawa ng bata? Ibinaba niya yung kanyang laro o ano man yung kanyang ginagawa. At ang ginawa niya, tumungo siya doon sa ubasan. Kasi naisip niya, oo nga pala, kailangan akong pumunta at sumunod sa tatay ko. Ang tatay naman, nagpunta doon sa pangalawa kasi narinig niya, ayokong pumunta doon. Yung unang kinausap niya. Yung pangalawa, ang sabi, nagsusulat kasi yung bata. Sabi niya sa anak, anak, maaari bang pumunta ka sa ubasan at makita mo ang gagawin doon at matulungan mo ko. Ang sabi ng pangalawa, opo, tatay. Pupunta po ako, tatay. Pero alam niyo po ba kung anong ginagawa niya? Nung kinakausap siya, meron siyang tuwang-tuwa na ginagawa. Sulat siya ng sulat. Sulat siya ng sulat. Nagagawa siya at gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Kaya sabi niya, hindi na ako pupunta kahit sabi kong opo. Kasi gusto kong magawa to at gusto kong matapos to. So nagkataon, hindi na talaga siya nagpunta. At yung isa, nagtuloy sa kanyang pag-iisip. At ang sabi niya, tulad ng nabanggit ko, nagpunta siya at ginawa niya. Ngayon kung ating titinan mga bata, sino ang sumunod sa dalawa? Yung nagsabi ng, ayoko nga. O yung nagsabing, opo. Yung nagsabing, ayoko nga. Pero naisip niya, pupunta ako. Dapat pala, sumunod ako. Yun namang isa, opo. Pero hindi niya ginawa yung opo niya. So napakahalaga ng binibigkas ng ating mga bibig. Pag sinabi natin, sinabi ni tatay, anak, pakikuha mo nga yun. Anak, pakigawa mo nga yun. O maski hindi tatay, maski nanay, o sino man sa kapatid natin na humihingi ng tulong sa atin. Pakiabot mo nga yun. Pero marami kang ginagawa at gustong-gusto mo yung ginagawa. Anong gagawin mo? Maiksi lang naman eh, yung panahon na yon. Hindi ba pag sinabi natin, opo, gagawin natin yon. At kung halimbawa nagkamali, ayoko nga. Di ba? Ang ganda nung nag-isip siya. Oo nga. Bakit hindi nga ba ako pumunta at sumunod sa tatay ko? Tinanong yun ng ating Panginoong Yesus. Inalam din yun ng ating Diyos Ama na nasa langit. Sino ang sumunod? Ang sumunod ay ang humakbang, umalis sa kanyang kinalalagyan at ginawa niya ang ipinagagawa ng kanyang tatay dito sa lupa. Alam niyo ba mga bata, kapag ginawa natin, sumunod tayo sa ating tatay at nanay, ay natutuwa ang ating Diyos Ama na nasa langit. Kasi ang sabi niya, sundin natin ang ating mga magulang. At kung tayo man ay nagkakamali,
ay humingi tayo ng sorry, humingi tayo ng tawad at gawin natin ang ipinagagawa. Dahil hindi yan ipagagawa kung hindi natin ito kaya. Pangalawa, ang gusto nila matutunan natin yung ating mga iginagawa sa buhay para paglaki natin, sanay na tayong gawin ang mga bagay na iyon. Kaya ang pinakamahalaga, matuto tayong sumunod sa ating tatay dito sa lupa, at kapag sumunod tayo doon, nasunod din tayo sa ating tatay na nasa langit, ang ating Diyos Ama na nasa langit. Okay po ba mga bata? Kaya sandali lang tayong manalangin at sabihin natin sa Panginoon, Ama na nasa langit, turuan niyo po ako na maging masunurin. Kaya ngayon, dahil ito yung ating gagawin at tutulungan tayo ng Panginoon na maging masunurin, may gagawin tayo ngayon. Katulad ng dati, sinabi ko sa inyo, maharil na ihanda na ng nanay at tatay ang inyong mga gagamitin. At marahil, bago kayo naupo kanina, ginawa nyo na iyon, nakaready ng lahat ito, ganito ngayon ang ating gagawin. Okay po ba mga bata? So sa ngayon, kailangan natin ng papel. Kung ano man ang inyong papel, ano mang kulay ito, pwede. Pero kung ito'y puti, pwede din. At dito, ipo-fold natin siya into 3. Okay? So ipo-fold na natin ngayon 3 lupi. Okay. Nakikita niyo po ba ito? Ginagawa ko. 3 lupoy siya. Yan. Yan. Yung ating papel ay inilupin na natin ng ganito. At ito ay hahatiin natin. Kung kayo po ay may gunting, hahatiin po natin siya. Okay? Ganyan. Yan. Tapos po, kung walang gunting, pwede po natin siyang ang tawag sa ganito? Yan. Pwede po rin yan. Yan. Yung pangalawa, so siya ay mahahati sa 3 bahagi. Yan. Yan. Kaya may disenyo pa yan. Ang ating tawag dito, pagkakahati. Yan. Nakita niyo po? Ayan na siya. 1, 2, 3. So dito po ay kukuha tayo ng puncher. Ngayon, para gumitna siya, ay alam ko po, magaling kayo sa paghahati. Alin ba dito ang gitna? Di po ba? Para magandang makita natin alin dito at pantay sila sa pagkaka-punch natin. Okay? So kung kayo may punch, kung hindi naman po kahit lapis, tusukin po ninyo, balansihin nyo lang po kung paano to. Okay, ayan na po siya. Atin na po siyang ipapunch. Atin nyo po ba to? Ayan po siya, ipapunch na po natin. Kailangan po gumitna ito. Ayan po siya. Tapos yung isa, ganoon din po. Kailangan po ay gumitna. Ayan po siya. Bakit po? Dahil iyan ay atin pong susulatan. So ngayon, mga nanay, sa kanila pong application, sa kanilang bilang mga anak, sa narinig nila, itanong niyo po sa kanila at ako man tatanong ko. Kapag nag-utos po ba ng tamang utos o anumang hilingin o hiling na gagawin ng mga magulang, ano po ang gagawin ng mga bata? Kung ako po ay bata,
Ang gagawin ko po, sa unang kinat natin, isusulat ko po ang aking pangalan. Katulad po ng pangalan ko, ako ay si Mining. Yan, doon sa una po. Pangalawa, ang sasabihin ko, ako si Mining. Ako ay si Mining. Lalagay po natin, susunod ako. Kaya gagamitan ko po ito ng kulay. Sunod. Tapos po sa baba, sino ang susunod? Siyempre, ako. Sino ang susundin? Siyempre, ang ating nanay at tatay. O sino mang humihingi sa atin ng tulong para merong siyang gagawin at tulong na to na pwede na ibigay ng mga bata. Okay, nakita nyo po ang ating ginagawa. Mapansin po ninyo, kailangan may puncher sa baba, at ito lang isa sa taas. Ito po yung ating isinulat at ito pong ating paper clip atin pong ilalagay dito. Yan. Pagkatapos, dito po din ilalagay yun namang kasunod. Yan. Ano po? Then, yun naman pong isa, ganon din po ang gagawin natin. Pag ganyan po siya, at ito po ay isasabit din na ganito. Yan. Atin pong ilalak kasi po minsan nahuhulog siya. Yan. Yan na po. Nakagawa tayo ng isa. Kukunin natin pa uli isang pair at ilalagay po natin uli sa kanya to. Yan. At pagkatapos, ilalagay natin yan. Ayan, nakalak na siya ha. Ilalak natin. Tapos yung isa naman, ay ating lalagay. And then pagkatapos, ganoon din ang ating gagawin. Okay? So, pag nailak natin ito, medyo matibay na ng konti. Kung gusto nyo pagandahin siya, pwede nyo siyang gawin yung medyo matigas, yung kartulina. Para ilalagay nyo dyan sa pinto at papaalala na, ay oo nga pala, susunod ako. Ito ay masyadong mahaba. Pwede rin yung iksian din ito. Pero sa ngayon, gagamitin muna natin siya para siya'y maging maisabit kung saan mo nyo siya nasabit ang inyong ginagawa sa ating J12. Okay? Para inyong naalaala ang lahat ng kakayanan na binigay ng Panginoon sa atin at maisabit siya. Ngayon, kung magiging matigas ito, walang magiging problema sa pagsasabit dahil siya ay nakadikit saan? Doon sa pinto. Kitang-kita niyo po ba itong ginagawa natin? Okay? So, ayan po siya. Ito'y pangalan natin at ang ating sinasabi sa Panginoon, susunod ako. Ngayon, kailangan linawan niyo ang sulat para kitang-kita. Okay po ba? Ayan. So, itong hawak ko to, sabitan ito. Sasabit niyo siya sa ito. Okay? Nakita niyo po ba to? Ito naman yung isa. Ganito rin yung gagawin ninyo. Talagyan nyo ng sabitan para sasabit nyo sa pinto. Ganito ang gagawin natin. Nagpapaalala ito na tayo ay susunod sa mga bagay na hinihiling sa atin ng ating tatay, ng ating nanay, o sino man na humingi sa atin ng tulong. Okay, mga bata? Nais ko po kayong ipanalangin kasi hindi naman kayo laging magiging bata. Kayo ay lalaki din. Kayo ay iidad. At nadadagdagan ang inyong edad at darating kayo sa katulad ko rin. Kaya magpe-pray tayo na sa inyong pagiging bata ay natutuwa ang Panginoon, ang ating Diyos Ama sa langit dahil maroon tayong sumunod sa ating magulang at sa ating
Panginoon. Sige po, mag-pray tayo at pagpe-pray ko po kayo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus, salamat po sa mga batang ito na patuloy po umuupo, nakikinig ng iyong salita at nagsisikap sa tulong mo na makasunod po sa iyong mga iniuutos. Salamat po sa mga batang ito sa gift nila na gumawa ng mga arts and craft, sa mga pagkukulay, sa mga pagdodrawing, sa lahat ng paggugupit, at patuloy silang sumusunod, Panginoon. Pagpalain niyo ang mga batang ito sa kanilang tahanan. Gawin niyo po silang pagpapala sa kanilang mga magulang. At katulad niyo, Panginoong Jesus, na ikaw ay lumaki sa karunungan, sa pangangatawan, at pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao nang ikaw andito pa at nagkatawang tao. Kaya po sa pangalan ni Jesus, patuloy ko pong pinagpapala ang mga batang ito na siya ay magiging kasiyahan ng kanilang mga tatay at nanay. Salamat po, Panginoon. Palakihin niyo po siya na may pagkatakot sa iyo sa patnubay ng kanilang mga magulang. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Hanggang sa isang linggo. Bye-bye. God bless.